Okay, malipayon nga ikaduha nga Sunday no sa tuig 2025. Okay? Praise the Lord. We know nga sa tuig 2025 daghay mga challenges nga atong bangon pero ang usa ka butang nga atong idasig sa atong mga kaugalingon nga bisan asa man ta moadto unsa man ato mahimutangan kauban nato ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. Sa mga taliwala sa pagsulay na ang Ginoo kauban nato. Praise God. So, we are still continuing sa atong series nga naguluhan og the fire that must be kept burning. Okay? The fire that must be kept burning. So sa dihang nabalandong ko ni maigsuon ba? Okay, pagsugod ako prepare ani nga series. Wala pa mahitabo nga naay sunog dito sa California, no? So wala pa magsugod ang wildfire sa California. And then pag human ako share niya ani, so dito pa kay kan man nagsugod ta ni ani January 5 unya sa akong nibaw-an January 7 nagsugod ang wildfire sa California. So sa diyang nagsugod ang wildfire sa California og naka wipe out gyud siya og ubay-ubay gyud nga mga balay, gani ang mga balay sa mga famous no na apektuhan o nangasunog. So ang tanang tao sa tibuok kalibutan migsuon, tanang tao sa tibuok kalibutan gikan sa north, south, east and west, ang trending karon o ang ginahisgutan karon is ang kalayo nga hangtod karon wala pa gyud maugdaw no dito sa California. Okay, so ato makita bigsuon nga ang word nga kalayo trending karon no sa tibuok kalibutan. So sa diha nga naka-realize ko ani bigsuon ko siguro na-hit gyud dali nako no so, probably ang gusto sa Ginoo nga i-share nga message para karon nga sugod nga karong buwana sa tuig 2025. Apan ang ako lang gusto i-share bigsoon nga kini nga fire dili na mao nga fire nga nagdilaab karon sa California. Dili na ang fire nga akong ipasabot nga the fire that must be kept burning. Kana nga fire bigsoon gusto ta nga maugdaw na siya og dali dayon no kay we know nga destructive na siya nga kalayo. Okay, so usahay na daghang mga komentary sa Facebook, daghang mga comments nga kana daw nga kalayo. Judgment daw na sa Ginoo sa mga celebrities sa Hollywood tungod sa ilang pagka-godless o tungod sa ilang nag-promote sila og mga kasalanan nga mao'y gisunod sa mga tao sa kalibutan tungod kay influential man sila. Okay, we really do not know kung kana siya nga fire judgment ba na siya sa Ginoo? Probably. Judgment yun siya sa Ginoo. Apan usa ka butang igsuon nga atong dili kalimtan nga ang Bible ingon kanato nga ang tanan nakasala. Okay? So ingon ta lang ang mga Hollywood celebrities mas greater ang ilang sala tungod kay mas daghan magud sila ma-influensya pero it is very clear sa Bible migsuon ang tanan nakasala no including us og kita we were destined no nga hukman sa Ginoo kita destined gid ta nga masilutan sa kalayo nga walay pagkapalong pero by the grace of God kita natubos
sa silot sa kasalanan tungod sa kamatayon ni Jesus dito sa cross. Amen? O let us not forget, no? Di na to kalimtan mga kaigsunan nga ang sa tubangan sa Ginoo bisan tod og gamay nga sala o dakong sala, kung wala kay Jesus sa imong kinabuhi, impierno ra gyapon ang padulngan. Kaya sa ino, ang kalibutan mo, classify mo gud sa atong kasalanan in comparison sa kasalanan sa ubang tao sa kalibutan. Mingon ta nga, murag malangit yung tingali ko kay di magkupareha og dako ako sala nga gihimo anang tawhana. Pero in reality, bigsoon, sa ingon sa Bible, ang tanan nga wala mutuo ka Jesus, sila hinukman na sa kasalanan. Hinukman na sila. So, praise God lang kita nga mga believer na ni Jesus, nakaila na ta, naluwas na ta, natubos na ta, o dili na ta disdained sa eternal fire. Amen? Okay. So, the series, the fire that must be keep burning. Ang fire nga itong gimin din ibigsoon, ang kalayo sa Dios nga dapat magdilaab diya sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Okay. So, ang sunod na to nga message, karong buntaga igsoon, nini nga mo nga series, last Sunday, ang atong title was Fasting for Fire. Okay? Atong gisgutan nga ang fasting, usa sa mga halad nga, usa sa mga sakripisyo nga gi-require sa Ginoo aron nga ang kalayo sa Dios magapadayon pagdilaab sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O karong buta nga bigsuon, ang sunod nito nga title is The Fear of God. Ang tanamingon, The Fear of God. Ang kahadlok sa Dios. Atong key passage nasa Exodus chapter 20, verses 18 to 21. Okay. The fear of God. So atong dungan na pagbasa bigsuon sa English and then follow sa Cebuano. Ready, go. When the people heard the thunder and the loud blast of the ram's horn, and when they saw the flashes of lightning and the smoke billowing from the mountain, they stood at a distance, trembling with fear. And they said to Moses, "You speak to us, and we will listen. But don't let God speak directly to us, or we will die." "Don't be afraid," Moses answered them, "for God has come in this way to test you, and so that your fear of Him will keep you from sinning." As the people stood in the distance, Moses approached the dark cloud where God was. Sa Cebuano. Kunya sa nabatikdan sa mga tao ang mga dalugdog, ug mga kilat, ug ang tingog sa trompeta, ug nakita ang bukid nga nagaso. Ang mga tao nang hadlok ug nangurog, ug nagtindog sa layo, ug sila miingon kang Moises, "Sulti kanamo og mamati kami apan ayaw pasultihi ang Dios kanamo. Kay basin unya og mga matay kami." Si Moises miingon sa katawan, "Ayaw kamo kahadlok. Kay ang Dios mianhi aron sa pagsulay kaninyo ug aron nga ang paghadlok kaniya manaa sa inyong atubangan. Aron dili kamo magpakasala." Ang katawan nagtindog sa layo at samtang si Moses mipaduol sa hilabihan. Nga kangit-ngit di didto ang Dios. Let us all bow down our heads as we pray. Amahan nga langit nun, nining ka muntagon. Once again, we humbly acknowledge Ginoo sa among need or dependence sa imong revelation para Ginoo masabtan na mo ang mga espertohanong butang, mga butang may kalabutan sa among eternidad, mga butang nga may kalabutan sa espertohanong mga butang Ginoo nga may kalabutan para sa among kalambuan o sa among progress isip mga katawhan nimo o Dios. We pray Ginoo nga nining mao nga mensahe, human nining maong mensahe amo Ginoong makatch o mag-grasp Lord God ang imong desire nganong ang katuyuan nganong gusto nimo nga imong i-impart ang imong Dios nung kahadlok ngari sa mga kasing-kasing. We pray o God nga ang tanan maka-catch nini nga message o madawat nila kini as a revelation. In Jesus' mighty name, Amen. 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 So, kung imo tanawon bigsoon ang atong key passage, kung imo tanawon siya, imo siyang basahon plainly, dili gid kayo nimo gyud
ma-grasp yun ang ilang experience sa mga Israelita while dito sila sa Mount Sinai, atubangan sa Mount Sinai. So, kung atong tan-awon mga kaigsunan, nga ang ilang nasaksihan sa mga Israelita, when God called them dito sa Mount Sinai, gipatawag sila sa Ginoo. Okay? Ang mga Israelita, remember migsuon, prior to this incident, ang mga Israelita dito na sila sa Red Sea, nagbagulbol sila, nagkuan sila, nahadlok sila, nagbagutbot sila, kanong gida sila sa Ginoo ngadto sa Red Sea, nga mamatay ra magyapon sila kay wa pa man sila makibaw nga ang plano nila sa Ginoo nga pikason ang Red Sea, ang pula nga dagat. So nakalata sila. Unya nag-celebrate sila after silang nakalampas sa maong pulang dagat. And then 3 days after human sila nag-celebrate, naabot sila dito sa usa ka lugar nga kanang gitawag nga Mara, o sa ilang pag-abot sa maong lugar na found out nila nga ang tubig, abunda nga tubig, pero ang tubig dito pait, pait, dili siya mainom-inom. So, nagbagulbol na po sila, ingon sila, mga matay, yung tani sa kauhaw, So, mga hingana nga mga attitudes, no? So, pila pa lang sila kaadlaw nga naka-experience sa mga miracles or sa mga katingalahang buhat sa Ginoo, display sa iyang gahom. And yet, ato makita nga sila mga tao, mga ungrateful, mga tao sila nga walay kahadlok sa Dios, o mga tao nga wala sila magbaton og utang kabubuton sa gibuhat sa Dios sa ilang kinabuhi, o mga tao nga wa sila kasabot sa gibuhat sa Dios sa ilang kinabuhi. Moto nga mura sila og kada bitaw mga estudyante ba nga nagpabadlong unya gipatawag sa principal nga sa opisina ba nga kuan, o di ba ka mga empleyado nga nahimo nga sayop unya gipatawag dito sa opisina. So, kinsa man sa opisina sa ilang labaw. So, hingani ang mga Israelita igsoon, gipatawag sila sa Ginoo. Makikita ang Ginoo nila. O sa dihang dito nakatubang na sila sa Ginoo, ilang nasaksihan dito, ilang na-experience, ang hilabihan ka bakalilisa nga talan-awon o experience. Kay mato diha, na matigdan sa mga tao ang mga dalugdog, no, dugdog. Number 2, kilat. Unya, napag yung accompaniment nga trumpets, no? While this is going on, na ang mga trumpeters sa Israel, sige og buhot, sige pabuhot. So grabe, nagdungan, no? Dalugdog, kilat, nya trumpets. Unya, nag-aso pag yun ang bukid, nag-aso-aso. Kini nga aso, dili lang ni ordinaryo nga aso nga sama sa nagdaob. So, ang reaction sa mga tao, sa mga Israelita, ingon nga ang mga tao nang hadlok ug nangurog ug nagtindog sa layo. Tanaw na to sa English nga version. And when they saw the flashes of lightning and the smoke billowing from the mountain, they stood at a distance, trembling with fear. Nagkurog sila sa kahadlok sa tupa. Kung imong yung imagine na migsuon, ang mga tao dito, dili ang ilang experience yun nga, yun sila, wow, 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 kagrabe yun sa Ginoo, wow, dili yun na migsuon, ang ilang kanong, hello, nakuha yung ibigson? Dili sila iyon nga, dili ang ilang experience ka kada bitong sorry ka og usa ka lugar, unya pag-abot mo sa usa ka lugar, nandutan ka sa view, nya yung ka wow, 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 sila pero sige lang kag wow, 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 kanindot. Dili ko na ang ilang experience bigson. They were trembling with fear. Grabe, nagkurog sila sa kahadlok. Hallelujah.
Wa sila magkurog tungod kay gitugnaw, nagkurog sila tungod sa kadlok. Kinsa man yun din hibig soon ang nakasuway nga grabe yun yung hadluka nga tungod sa inyong kadlok nagkurog mo. Nana ba naka-experience yun, ana? Hallelujah. Kadang gitiunan baka mo o kanang pistola nya gi-threaten mo nga patyon mo, siguro naka-experience mo nga nagkurog mo ana sa kadlok. Dahil uban nga mosakay eroplano magkurog sila sa kadlok. Na ako'y naka-istorya nga tao sa ilado nga tao diri sa Bilala kong nganlan. Ingon siya, kung musakay siyang eroplano, di yun siya kuno yun, bahalo na, magsigi kuno og dagayday ang iyang singot. Bisag bugnaw man gunang suod sa eroplano. Pero all throughout sa trip, magsigi ko siya og singot. Mato niya, mas piliun pa ko niyang tiunan siya pistola kaysa musakay eroplano. So, nailain nga kadlok ang mga tao. Ang mga tao nga na sila fear of heights. Karang mga habog nga dapit nga magkurog ang imong tuhod, no? Na mga tourist attractions dito sa China nga na sila gitawag nga walkway nga made of glass tanan, ang railings hasta ang mga agianan nga mura ka og naglakaw sa panganod kay makita man gyud mo dito ang ubos sa unsa ang kahabugon. So munang uban nga imbes maglakaw magkamang. Siguro nakita niyo sa Facebook, no? Nagkamang uban, mura sila o ganang na-paralyze bitaw ang ilang grabe gyud ining fear, no? Grabe gyud ining kahadlok. Kay kung mahadlok ka ang imong tibuok lawas maapektuhan gyud siya. Ang uban maka-experience og gitawag nga paralyzing fear nga di na sila makalihok. Ang uban guyuro na lang sa ilang mga kauban kay di naman sila makalihok tungod sa ilang kahadlok. O kanang kahadlok bigson, dili gyud na siya tiaw. Dili gyud na siya tiaw nga kahadlok. So mao ni ang experience sa mga Israelita bigson. They were trembling with fear. Nga tungod sa ilang kahadlok, mihangyo na lang sila ni Moses nga ikaw na lang istorya namo. Ang Ginoo ana na lang maki-istorya nimo. Kay kung siya ang istorya og direkta nga rin namo, matud nila mga matay gud mi. Mo ilang gi-imagine, no, nga kung ang Ginoo mo direkta nila og sulti, mga matay sila. Pero I don't think nga mamatay sila. Ang naglabo na lang yun ang ilang kahadlok ni atong gayon na mo na nga nag-imagine sila nga kung ang Ginoo magpadayon sa speak nila directly, sila gayon mga matay. Okay? So mo na ilang gihunahuna. And then ang unsa may sulti ni Moses, si Moses mingon sa katawan, ayaw ka mo kahadlok. Kaya ang Dios miani aron sa pagsulay kaninyo, aron nga ang pagkahadlok kaniya manaa sa inyong atubangan aron dili ka mo magpakasala. Murag ato ako adiri bigsoon ba nga ay murag contradictory sa statement ni Moses. Ingon si Moses nga ayaw kahadlok. Ituyo ni sa Ginoo aron mo mahadlok. Hello? Ingon siya, ayaw mo kahadlok. Ituyo sa Ginoo ni aron maka-experience mo kinsa siya, makaila mo niya, aron mo mahadlok. Hello? Kung imo tanaw yung soon, mura og contradictory, pero ang butsabot ni Moses nga ayaw mo kahadlok sa tawhanon nga kahadlok, ituyo ni sa Ginoo aron nga mabatonan ninyo sa inyong kasing-kasing ang kahadlok nga Dios noon. Ang kahadlok nga gikan sa Dios. Amen? Okay. Kaya yung sa ingon ni Moses, ang paghadlok aniya maanaa sa inyong atubangan aron dili kamo magpakasala.
sala. So kini diyang fear of God is a deterrent yun siya sa pagpakasala. Meaning, usa ka importanteng element sa atong mga kinabuhi, sa atong Christian life, aron ta dili magpakasala o dili magpadayon sa pagpakasala. Okay? So, it is the fire of God that produces godly fear in our hearts, no? Ang kalayo sa Dios maoy mo produce niining Dios nung kahadlok diha sa atong mga kasigkasing. But the fire of God that is evident in our lives is also an indicator that we have the fear of God in our hearts. Ano pa? Ang kalayo sa Dios mao na siya mo-produce og kahadlok diha sa atong kasigkasing, Dios nung kahadlok. Og ang kalayo nga evident, no, ang kalayo nga makita sa mga tao diha sa atong mga kinabuhi, usapon na siya ka indicator nga naagi kahadlok ang atong kasigkasing para sa Ginoo. Amen. Kaya kung wala na'y kalayo ang imong kinabuhi, wala na dili na evident ang kalayo sa imong kinabuhi, sa imong Christian life, nagpasabot nga ang kahadlok sa Dios wala na sa imong kasigkasing. Okay, kinahanglan nga naagi na siya ang kalayo sa Dios ug ang kahadlok sa Dios. Ang kalayo sa Dios ug ang kahadlok sa Dios. Mao ni ang kalayo migsuon nga dili gyud dapat mapalong. Amen. This is the fire that must be keep burning sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Hallelujah. Kay kung mapalong na di siya bigsuon, daghay mga butang nga mapalong pud sa atong mga kinabuhi. Ug usa sa mga mapalong mao ang kahadlok sa Dios diya sa atong kasigkasing. Hallelujah. Okay. So, ang pangutana, why is it that God wants to impart godly fear in our hearts? Nganong buot man ang Dios nga butangan ta og Dios nung kahadlok diya sa atong kasigkasing? Ang answer, because He wants us to be different from the rest of the world. Kaya gusto mo na Ginoo nga mahimutang lahi sa mga tao sa kalibutan. Hello, inay mo tupad, gusto ang Ginoo nga lahi ka kaysa mga tao sa kalibutan. Kita gusto mo gusto kita manundog sa mga tao sa kalibutan, sa style sa kalibutan, sa uso sa kalibutan. Pero ang Ginoo, gusto siya nga lahi ta sa mga tao sa kalibutan. Hallelujah. Unsa mang iriyaha nga gusto sa Ginoo nga lahi ta sa mga tao sa kalibutan. Ang area may tungod sa kahadlok. Kaya ingon ang Romans 3:18, there is no fear of God before their eyes. Mao ni ang description sa Dios ngadto sa mga tao sa kalibutan, sa mga unbelievers, sa mga tao nga wa pa kaila sa Dios. There is no fear of God before their eyes. Walay kahadlok sa Dios diha sa ilang mga mata. There is no fear of God before their eyes. Sa ato pa, ang ilang mga tinanawan, ang ilang mga perspective sa kinabuhi, wala gid ang kahadlok sa Dios. Gusto ang Ginoo nga lahi ta. Amen? Gusto mo hinundan nga gusto gid ang Ginoo nga maka-experience ta, maka-encounter ta in a personal way, aron nga when we encounter the Lord in a personal way, ma-impart sa atong kasing-kasing ang Diyos nung kahadlok. Amen? Okay? Ang Diyos nung kahadlok. Okay, so what are the reasons, unsa man ang mga reasons nganong angay natong kahadlukan ang Dios? Unsa man ang mga hinungdan nganong angayan og takos nato nga kahadlukan ang Dios? Okay? Hinumdog ko igsoon, there was a time nga wa pa to correct me kung nasayop ka, murag wa pa siguro to ang year 2000, di ba? Sa wa pa ang year 2000, na ato'y daghang mga hungihong, patapos na daw ang kalibutan sa year 2000, mo crash ang mga computer system, ug daghan tong mga hungihong. Maubita itong panahon nga daghay ang mga backslider na malig sila og simba. Pero pagkaliwas sa 2000 kay
okay raman di ayan, ning balik ra pud sila sa kalibutan. Hello? So, ang ilang kahadlok bigsoon, kalibutanong kahadlok, dili siya kahadlok nga Dios non. Okay? Ug natong gayon na, so wala pa ang year 2000, diha to'y mga time nga ang mga balay gipamutangan sa Catholic Church o ang ilang mga members sa Catholic Church gipamutangan nila ang ilang mga bayo ganang kahadlok ang Dios. Kahadlok. Did you remember that, Bigson? Kahadlok ang Dios. Okay? So, na sila yung mga hingunana nga mga stickers nga gibutang diya sa ilang mga pultahan sa ilang mga panimalay. So, karon bigso atong isgutan, what are the reasons? Unsa man ang mga rason nganong gikinahanglan nato og takos nato nga kahadlukan ang Dios. Okay. Number 1. Okay. Revelation chapter 15 verse 4. Ato nga pagbasa igsoon. Kinsa bay dili mahadlok og dili maghimaya sa imong ngalan o Ginoo, kay ikaw lamang mao ang balaan. Okay. Number 1 igsoon, the holiness of God. We ought to fear God because He is a holy God. Balaan siya nga Dios. Kanang word nga balaan igsoon or holy sa English, gikan siya igsoon sa Greek word nga nagpasabot igsoon sa Greek o sa Hebrew word nga ang bot ipasabot igsoon is different or lahi. So nagpasabot igsoon when we say God is holy, ang literal yun nga translation nila ang Dios lahi. Lahi ra ang Dios. Why parihas niya? Walay sama niya. Amen? Lahi ang Dios. Mabitaw na nga, kitang mga believers bigsoon, kung masabdan nato ni siya, masabdan po nato nganong ang Dios gusto siya nga mahimutang lahi sa mga tao sa kalibutan. Okay? So the holiness of God. O diya sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 17, nag-ingon si Apostle Peter ngadto sa mga believers during his time. Apan ingon nga siya, ato nga pagbasa bigsoon. Apan ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, kinahanglan kamo usab magbalaan sa tanan ninyong pagawi. Kay nasulat man, kinahanglan nga kamo magbalaan kay ako balaan man. Ug kun gitawag ba ninyo nga amahan siya, nga sa walay pagdapig maghukom sa matag tao sumala sa iyang binuwatan, paggawi kamo uban sa kahadlok, sulod sa panahon sa inyong pagpuyo, ingon nga mga dumuduong dinhi sa yuta. Okay. So, ingon si Apostle Peter nga ingon nga siya nagtawag kaninyo balaan, kinahanglan usab nga kita magbalaan usab sa tanan natong pagawi. Kay nasulat, kinahanglan nga kamo magbalaan kay ako balaan man. For God is holy, we must also live holy. Magkinabuhi usab ta nga balaan. So kay ang literal nga translation ani migsod sa atong Cebuano nga language, kinahanglan nga kamo magpalahi kay ang Dios nga atong gilagaran, lahi siya nga Dios. Hello? So, mo na nga dili kita mag-feeling weird, no? So nga malahi ta or magpalahi ta sometimes or most of the time. Tungod kay mao gini ang gusto sa Ginoo, gusto ta niyang ilahi ta. Kaya hugpong sa ang panon sa mga tao sa kalibutan, majority sa mga tao sa kalibutan, they are heading to a Christless eternity or sa eternidad nga walay Kristo o sa eternidad nga pang-impierno. So mo na nga gusto ang Ginoo nga magpalain kita. Gani ingon si Jesus sa Matthew chapter 7 nga duha ang dalan nga gisubay sa mga tao sa kalibutan. Ang dalan nga lapad ug sayon nga ang tumoy ni kalaglagan. Ang usa ang lisod og sigpit nga dalan nga matud ni Jesus nga ang tumoy nini mao ang dalan, mao ang kinabuhi. Ug mao kinang gisubay sa pipila lamang jutay ra ang nakakaplag nini. So nagpasabot igsoon nga nagilay-lain nga dalan. Na ilain-laing dalan nga gisubay ang mga tao sa kalibutan ug ang mga anak sa Ginoo. Amen. Ang problem, daghay mga believers nga gusto sila nga mahimong anak sa Ginoo pero
adto sila musubay sa dalan sa gisubay sa mga tao sa kalibutan. Dili na siya pwede bigsoon. Di siya pwede nga musubay ka sa dalan nga gisubay sa kadaghanan unya gusto ka nga magpabilin nga sakop sa gingarian sa kahayag or sa pamilya sa Ginoo. The holiness of God. This is the number one reason why we ought to fear God. Because God is holy. Because of the holiness of God. Lahi siya nga Dios. Amen? Okay, number two nga reason. In Deuteronomy chapter 10, verse 12, let us all read together. O karon Israel, unsa ang gikinahanglan kanimo sa Ginoo nga imong Dios, kundili ang pagkahadlok sa Ginoo nga imong Dios, ang paglakaw diha sa tanan niyang mga dalan, ug ang paghigugma kaniya, ug ang pag-alagad sa Ginoo nga imong Dios, sa tibuok nimong kasing-kasing, ug sa tibuok nimong kalag. And then, skip ta sa verse 17. Okay, sa verse 17, the same chapter, kay ang Ginoo nga inyong Dios, Dios sa mga Dios, o Ginoo sa mga Ginoo, ang dako, gamhanan, o makalilisa nga Dios, nga walay pinalabi, o dili usab mudawat, o suborno. Ikaduha nga reason why we ought to fear God is because of the greatness of God. Tungod kay ang Dios nga itong gialagaran, ang Dios nga nagtubos ka na ito, usa ka Dios nga hilabihan ka, dako, hilabihan ka, kanang gamhanan, o makalilisa nga Dios. No? Og nasaksihan gyud siya sa mga Israelita bigsoon nga kini nga Dios dili gyud basta-basta nga Dios di ay. Dili ni weak nga Dios, dili ni anang huya nga Dios, dili ni nga Dios nga pwede ka yaga-yagaan. Okay? Dili pwede ka yaga-yaga. Siguro nakita ninyo bigsoon no dito sa usa sa mga awarding sa Hollywood nga muragi, I don't know nganong giapil gito nila nga giapil nila sa joke no kay nag-hire sila og kanang host nga or MC nga it so happen nga komedyante po siya. Og gi-mention dito nga ang mga gi-shout out or modern name sa kanang mga gi-mention nga mga nganba nga gipasalamatan kitagahan og credit or honor nga diha toy usa ka mga groups of people nga na-mention daw during sa entire ceremony dahil usa ka group nga na-mention 11 times ang mga mothers sa mga celebrities na-mention sila 3 times unya ang komedyante mingon nga and God, the creator of the universe, ang mention is 0. 0. Nya instead unta ang proper unta nga response unta sa mga tao unta o sa audience dapat kada unta kanang my God, para ba utag ma-disappointed ba? Pero ang ilang response, gipangatawa nila, nangatawa sila. O mingon ang host, no? Mingon ang MC nga, kuwan ko no, no surprise in this godless, kuwan ko no, godless town, o godless nga mga audience, godless nga community. Okay, so, usa sa mga ikaduhang reason nga nung angay nitong kadlukan ng Dios tungod kay ang Dios nato gamhanan og makalilisa nga Dios. Gamhanan og makalilisa nga Dios. Just imagine kanalang mga universe nga kanang universe nga gi-create sa Ginoo nga matud sa mga scientists nga di gyud nila gyud matugkad ang vastness sa entire universe, ang kadakuan sa entire universe. Dili nila matugkad ang atong planet Earth. Di ra gyud siya makonsider nga abog. Gamay pa sa abog, pino pa sa abog kung naa pa gyud abog sa pinakaabog.
ang atong earth bigsoon nga na ang comparison sa vastness o sa kadakon sa entire universe. Pero yung dakuha. O ang Bible nagsulti ka nato in a simple term, simple nga word nga God created the stars also. Kada ba bro ito pinasimple lang ba? Ingon ang Genesis chapter 1 nga o gibuhat usab sa Dios ang mga bituon. Kanang mura ba bang adindom lang ba, murag passing lang bitaw nga comment o gibuhat usab sa Dios ang mga bituon. Sa simple nga pagka-describe, para sa Dios bigsoon, walay butang nga lisod para kaniya. Walay butang malisod sa Dios. Amen? Kaya Ginoo nga inyong Dios, Dios sa mga Dios, Ginoo sa mga Ginoo, ang dako. Dako siya nga Dios, gamhanan o makalilisa nga Dios. So, dapat makapatunda og healthy nga perspective o understanding sa Dios nga atong gilagaran. Ang Dios nga atong gilagaran, dili siya Dios nga huyang mga igsoon. He is a great God. Dako siya nga Dios, gamhanan nga Dios. Unya dili lang kay dako gamhanan nga Dios, makalilisang pagud siya nga Dios. Hallelujah. Makalilisang siya nga Dios. Praise God. Makalilisang. So, the greatness of God, one of the reasons why we ought to fear God. Tungod kay siya, usa ka dako, gamhanan, o makalilisa nga Dios. Number 3 nga reason. 1 Samuel chapter 12, verse 24. Fear the Lord, serve Him in truth with all your heart, and consider what great things He has done for you. Number 3, because of the goodness of God. Tungod sa iyang kaayo, personally, sa atong tagsabtag sa kamang kinabuhi. Nanabay naka-experience diri nga ang Ginoo nagpakita og kaayo sa imong kinabuhi. Amen. Maayo ba ang Ginoo sa inyong kinabuhi in a personal way? Praise God. So that alone igsuon is enough no nga mahadlok ta sa Dios. Dapat mahadlok ta sa Dios tungod sa iyang kaayo. Kikini ni kaayo sa Ginoo dapat di ay mo instill siya og fear sa atong kasing-kasing. Kaya ang understanding sa uban or ang ilang interpretation sa uban nga kay ang Dios maayo, so dapat dili ta angay mahadlok niya o dili ta angay mataha niya kay maayo man siya nga Dios. Kay mao man ang atong makita sa kalibutan. Kung nagani mga tao nga maayo, mauto ang mga tao nga kanang sagad nga abusaran, di ba? Sagad nga i-abuse tungod kay or i-abuse, i-exploit or i-take advantage tungod sa ilang kindness, tungod sa ilang kaayo. Pero ang kaayo ni sa Ginoo sa atong tagsabtag sa kamangkinabigso dapat di ay mo kosya o godly fear sa atong mga kasing-kasing. Amen. Kanang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, dapat bukos na siya nga the more kang mahadlok sa Ginoo. Amen. Mahadlok og mahigugma kaniya. Praise the Lord. Amen ba igsoon? Ikaw pat. Psalm 30 verse 4. Apan adunay pagpasaylo diha kanimo, aron ikaw takos nga kahadlokan. Okay, the forgiveness of God. Kinsa man yun ibig soon ang nakasuway nga gipasaylo na mo sa Ginoo. So kanang inyong experience nga gipasaylo mo sa Ginoo, that should cause us nga mahadlok ta sa Dios. Kanang dili ta magunaw-una nga abi kay papasayloon ng Dios nga atong abusaran ang iyang pagkapapasayloon. Naay miingon nga may suggest nga kanang pastor kung pananglitan di ay o gana kay ang Dios mo pasaylo man o adto na lang gyud ta di ay mo mangayog pasaylo sa Ginoo kanang hapit na gyud ta mamatay. Ang problem og kay bao patawag kadto sa gyud ta hapit na ta mamatay. Hallelujah. Kay dili ra ba tanang tao nakaibaw nga hapit na silang mamatay. Kay daghay na nga matay nga wa sila kahibaw nga moments before silang death talimatay na din sila.
May lang kanang uban nga, kanang uban na sila pahigayon, labi atong masakit o katong nagsakay baron sa eroplano. Mingon ang kapitan nga, oy, mura og delikado atong kahimtang yun. Naata sa mingon na ganing kapitan, piloto sa eroplano nga, ampo mo diha. Kana mura og mukha na gina, delikado na gina kahimtang. Kaya usually, ang isulti sa piloto, do not panic, do not panic. Huwag mingo na gani ang piloto nga, panic now. So, kuyaw na gina, no? Hallelujah. So, mana nga, ang uban, while tao pa sila sa aeroplano, nakapangayo pagpaselo sa Ginoo, Lord, paselo ako, Ginoo. Ginawat ni kas ako kasing-kasing. How about kung sadin ang kamatayon? Kalit. So, dili kita maka-predict, no? So, dili na to pwede abusaran ang pagkamapasayloon sa Ginoo. Hinoon, dapat ang mahadlok. Hallelujah. Yung sa ingon sa 1 Peter 1:18-19, for you know that you were redeemed, not with precious silver or gold, but with the precious blood of the Lamb. Kita, hindumi nga kita gilukat, dili pinaagi sa salapi ug bulawan, kung dili pinaagi sa bililong dugo sa atong Ginoong Hesus. Amen. Ang dugo ni Jesus. Remember that, Nixon. Ikalima, Joshua chapter 4, verse 23-24. Let us all read together. Kaya Ginoo nga inyong Dios nagpahubas sa katubigan sa Jordan alang kaninyo hangtod nga kamo nakatabok sama sa gihimo sa Ginoo nga inyong Dios. Sa dagat nga pula nga iyang gipahubas alang kanato hangtod nga kita nakatabok. Aron ang tanang katawan sa kalibutan mahibalo nga ang kamot sa Ginoo gamhanan. Aron kamo mahadlok sa Ginoo nga inyong Dios hangtod sa kahangturan. Okay, ikalima is because of the wondrous works of God. Sa mga katingalahang mga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang purpose sa Ginoo niya na, ang tuyo sa Ginoo niya na kung maka-experience man ta, mahadlok ta sa Ginoo hangtod sa kanturan. By the way, niabot sa akong una ba? Niabot sa akong realization nga tanang mga milagro nga gibuhat sa Dios from Old Testament to New Testament, bisan sa panahon ni Jesus, ang tanang mga milagro nga gibuhat sa Dios, tanan gyud gibuhat sa Dios para pagtagbo sa panginahanglan o sa pag-intervenar in favor sa iyang katawhan. Walay gibuhat nga mga milagro ang Ginoo para lang magpasikat ang Ginoo sa iyang gahom para sa mga tao. Ang tanang mga milagro nga gibuhat sa Ginoo para pagtagbo sa panginahanglan o sa pag-interbinar sa mga kahimtang sa mga tao para mapaboran ang iyang mga pinili nga mga katawhan. So, ang purpose sa Ginoo niya na aron kita mahadlok sa Ginoo nga atong Dios hangtod sa kangturan. Ang mga wondrous works of God. O bitahin nga ato po nang ilista ang atong mga milagro nga atong na sinatian sa Ginoo. Kaya aron ma-review na to ba? Kisa ba yun din ibigsoon ang naamoy listahan sa mga answered prayers or mga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Kung wala pa mo ana nga listahan igsuon, mas maayo nga magtipig na mo og listahan. Kaya mo na inyong reviewhon panahon nga naa mo sa mga krisis. Nga butangi og pizza, butangi og tuig aron nga makita ninyo nga hala kung ang Ginoo matinud-anon nako atong gayuna ni atong mga panahon na walay rason nga dili ang Ginoo magmatinud-anon nako karong panahon na ug bisan sa umalabot nga mga panahon pa. Amen. The wondrous works of God, ang mga katingalahang buhat sa Ginoo sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amen. Okay.
lastly, no? If pinadayag 14 city, let us all read together. Og sa kusog nga tingog, siya miingon, kadlukin ninyo ang Dios, og ihatag kaniya ang himaya, kay miabot na ang takna sa iyang paghukom, og simbahan ninyo siya, nga mao'y nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Okay. Last migsoon is the judgments of God. Dapat natong kadlukan ang Ginoo tungod kay siya Dios sa hustisya. Dili siya Dios nga mopalabay sa kasalanan, na ay hustisya ang Dios. Mabitaw hinungdan migsuon nga gipadagi sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan aron mamatay tubos sa silot sa atong kasalanan, kay dili gyud siya gyud makapasaylo sa dili ba gyud siya makaalaw nga ang sala mo go unpunished. Kana bang yun nga ay daghan na kayong na dinhi sa kalibutan, daghan kayong mga guilty or mga kriminal nga wala masiluti sa mga silot ka dapat ilang mapatunan or mapahamtangan. Tungod sa atong justice system nga pwedeng masubornuhan ang judge, or tungod sa atong justice system nga tungod kay ang judge dili lagi siya all-knowing, dili siya makakita sa tanan nga panghitabo o sa kamatuoran, mo na mag-agad ra siya sa kinsay maayo nga abogado. Di ay guilty, mo'y salarin, pero maayong abogado. Maayo kayo mo pasikot-sikot. Ang baluktot, kayang tuliron. So muna ang judge kay dili man siya lagi all-knowing, so mag-agad ra siya sa kanang mga baylo-baylo sa katarungan, mo na ang judge ito naglingkod siya. Okay, murag maayo ang kuan ani. Murag kini may katuuhan kayo ang kuan. Kini unta mo sakto, pero ang judge kay ang abogado nga nakuha kay dili maayo mangrason, dili kung sa kuan pa dili siya di kalibre nga abogado. Magkanga-kanga pa. So, mga nga, kini, murag mao gini katuuhan yun. So, muna nga, ang judge, kay wa man lagi siya kalabutan, mag-agad man siya sa mga baylo-baylo, sa mga rason. So, muna nga, usay, ang judge, masipiat siya sa iyang mga i-render nga judgment. Nga, na mga false witnesses, na mga ebidensya nga, kana bitaw mga himo-himo lang. So, di man siya all-knowing yun. Pero ang Diyos magsuon, kay all-knowing siya, wala naman siya, dili na siya kinahanglan og mga witnesses. Dili na siya kinahanglan og mga baylo-baylo sa mga katarungan, sa mga abogado. Kay nakita niya ang tanan. O ang Diyos magsuon, kay nakita niya ang tanan, patas ang tanan niya mga judgments. Mabitaw na nga, kung imo ginunaon magsuon, tanan nga maimpierno, silang tanan nakadawat gyud sa patas nga judgment sa Ginoo. Do not think nga ang tanan nga ang naay maimpierno nga mingon nga kuan na ka-unfair kaayo. Kaya ang Dios dili man siya unfair. Kung ang tao maimpierno, napasabot nga nadawat niya ang patas nga hukom para sa iyang kinabuhi. Kaya ang Dios patas man siya. O naghatag siya o pamaagi nga ang tao ma-absuelto sa ilang kasalanan. Ang gihatag sa Ginoo nga pamaagi, dawaton ra ang sakripisyo sa iyang anak dito sa cross para sa kapasayloan sa ilang kasalanan. Pero ang mga tao nagsuon, dili magyud. Magtuman magyud sa ilang gusto. Gusto magyud nila nga ang ilag yung pakabuutan, ilang makamatarong, ang ilang pagkamaayo, maog ilag yung gamiton nga basihanan para hukman sila sa Ginoo nga ingnon sila sa Ginoo approve ka. Langit ka tungod kay buutan ka, maayo kag mga binuhatan, magyatagon ka. Ang problem kay bisan ang silingan dili makadawat sa ilang pagkabuutan. Hello? Praise the Lord. Sa inyo una-una, tanan bang silingan, aprobado ang inyong kinaiya? Hallelujah.
Inyo gani silingan nga inyo gani silingan di gani mo approve sa inyong di gani ka-approve sa inyong mga kinaiya. How much more ang Dios nga nakakita sa tanan? Muna nga nakaingon jud ko nga Lord, salamat nga dili gyud base sa akong pagkabuutan mao'y basihanan sa kaluwasan. Kay wa jud ko'y assurance ni ana. Kay nakaila biya ta sa atong kaugalingon. Hello? Muna nga kung ang atong basihanan atong pagkabuutan, wa gyud tay assurance diha. Pero kay ang atong assurance naa nagabase sa kamatayon ni Jesus dito sa cross sa pagtubos sa silo sa atong kasalanan, sigurado ang atong assurance bigsoon. Amen? Basta ang importante lang, magpabilin ta nga nagsalig sa maong sakripisyo ni Jesus dito sa cross para sa kapasayloan sa atong kasalanan. Hallelujah. Amen. So, the judgments of God. Muna, kanang sunog karon dito sa California, let us pray nga ang mga mapagarbuhon, ang mapahitason ng mga tao nga di-think nga sa ilang kwarta, sa ilang influence, sa ilang kasikatan, wa na sila manginanglan og Dios. Let us pray nga mausab ang ilang pangunahuna ug daghan ang maginulsol o mutawag o moingon sa Ginoo, Lord, pasaylo ako sa akong pagpataas, sa akong pagpagarbo sa imong atubangan. I did not realize, ako na-realize karon nga ang kadato, ang kwarta, ang kasikatan, ang mga material things, kana siya at sa imong atubangan, kuha na siya, kaya na nimong huypon in split seconds. Hallelujah. Napauligson? Kaya just imagine, pila ka mga auto din na, mga luxury cars ang gisilpi-silpihan sa mga celebrity prior sa sunog. My new, saw na pag-caption, my new sports car, dati sa luyo ang katong milyon-milyon ang kantidad nga mga sakyanan. Nya, nag-selfie dito sa iyang balkonahe nga sa iyang harianon, malapalasyo nga panimalay. But after pila lang ka oras, nangawala ang tanan. Hello? Muna nga, di kita mosalig sa riches, di kita mosalig sa mga material things. Imuon na to siya nga assurance sa atong kinabuhi. Dapat ang kung musalig mga nita, watay lang saligan ang Ginoo ra gyud. Amen? Praise God. The judgments of God. Nga po sabot na nga, bisan tang mga Kristohanon, kita mga Kristohanon, ayaw mo pag huna-huna nga kung Kristohanon na ta, dili na ta hukman sa Ginoo. Nga naman, kaya ingon sa Bible, ang hukom diha magsugod sa pamilya sa Dios. Before niya hukman ang kalibutan, hukman niya una ang iyang katawhan. Kaya, mas greater ang atong accountability. Kaya nga naman, nakibaw naman ta. O niya, naka-experience na ta sa goodness sa Ginoo. Ang mga tao sa kalibutan, na sila accountability. Siyempre, pero mas greater ang atong accountability. Kaya nakaila naman ta sa Ginoo. Naka-experience naman ta niya. O niya, magpadayon ta sa pagpakasala, magpadayon ta, magpersist ta sa pagkinabuhi sa kasalanan. We will receive greater judgment from the Lord kung ato ng buhaton. Okay? Napabulay bigson? Okay. So karon, the fear of God is necessary. Nga naman, the fear of God is necessary because of these three things, three factors. Number one, necessary siya, according sa Psalms 5:7, but as for me, in the abundance of your mercy, I will enter your house in fear of you. I will worship at your holy temple. The fear of God is necessary in our worship to God. Sa atong pagsimba sa Dios. Kay bawo mo migsuon ang makasimba lang gyud og tinudnanay sa Dios kadtong adunay kasing-kasing nga may kahadlok sa Dios.
Kaya nagtuo ta nga, kaya nagtuo nga, ang pagsimba sa Dios mao ra ang pagkanta og mga awit para sa Ginoo. Dili na mo tinuod nga pagsimba ra gyud. Part na siya sa atong expression sa atong pagsimba sa Dios. Pero ang tinuod nga pagsimba gyud is ang kasing-kasing nga naay kahadlok sa Dios. Naagi na nga element kanang kahadlok sa Dios. The fear of God is necessary in our worship to God. In fear of you, I will worship at your holy temple. Okay. Psalms 2:11, serve the Lord with reverent fear and rejoice with trembling. Okay. Ikaduha, the fear of God is necessary, ikaduha, in our service to God, sa atong pagpangalagad sa Dios. So serve the Lord with reverent fear and rejoice with trembling. Hebrews 12:28-29, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be moved, let us be gracious, by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. So sa atong pagpangalaga sa Dios, naaging kauban nga kahadlok. Naay kahadlok sa Dios diya sa atong pagpangalaga sa Dios. Amen. Sa ato pa, ang atong pagpangalaga sa Dios, tinud-on nato ang atong pag-alaga sa Dios tungod kay naatay kahadlok. Kada bitong suguon ka, i-commission ka sa presidente, i-commission ka sa gobernador, i-commission ka sa mayor baka tudo atas no sa usa ka butang nga ipahibuhat kanimo. Di ba imog yung ayuhon, imog yung paniguruon nga kanang inigbalik nimo og present ngadto sa nagsugo nimo nga dako nga opisyal, ma-satisfied siya. Makaingon siya nga, well done. No? So, hingana po ng atong dapat nga batunan nga attitude. We will serve the Lord with reverent fear and rejoice with trembling. For our God is a consuming fire. Amen? In our service to God. Okay. Lastly, but not the least. No? Last but not the least. Exodus 20:20, let us all read together. Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, so that the fear of Him may be before you, so that you do not sin. Okay, ikatulo, so we will not live in sin. Aron dili ta makinabuhi sa kasalanan. Maningon si Moses, ayaw kadlok. Ituyo na sa Ginoo aron mahadlok mo niya. Hallelujah. So ayaw kadlok, gituyo ni sa Ginoo aron nga makabaton mo sa Dios ng kahadlok. Aron dili mo magpakasala. Okay? Proverbs 8:13, let us all read together. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way and the perverse mouth I hate. Sa ito pa, kung adunay fear sa Ginoo sa atong kasing-kasing, adunay Diyos ng kadlok sa atong kasing-kasing, dili lang kay deterrent or dili lang kay mulikay ta sa kasalanan, we will also hate sin. Makabaton ta og hatred sa kasalanan. Mahimo na natong hate na nato ang kasalanan sama sa kasing-kasing sa Dios. Amen? Gusto ang Ginoo nga moabot ta sa point ba sa atong Christian life nga kada bang dili lang kay mo-avoid ta sa kasalanan, kundi hate gid nato ang kasalanan. Kay kung avoid lagod, ay, kadugayan matalay man. Kay kung imog yung hate ang kasalanan, mapalayo jud ka sa kasalanan. Kay kung avoid lang, wala ka anang duwa o ganang bitang kanang saya-saya, kanang maglokso-lokso ba? Pero kung hate na nimo kasalanan, mo palayo jud ka sa kasalanan. Hallelujah. Napa mo na bigsoon? Okay. So, ang fear of igsoon, okay, ang kadlok sa Dios dili mao ang pagpalayo sa Dios tungod sa kadlok kaniya. Ug mao ni ang reaksyon sa mga Israelita.
nga nagpalayo sila sa Dios. So kay nahadlok sila kaniya. Worldly fear na siya. Kundili ang kahadlok nga mapalayo kita sa Dios. Mao ni ang kahadlok sa Dios. Ang kahadlok nga mapalayo kita sa Dios. So mo ni ang fear of God. Mahadlok ta nga mapalayo sa Dios. O kini nga kahadlok mo'y magdasig ka nato sa pagbiya sa kasalanan. Tungod kay nasayod kita nga kini nga kasalanan o ang kasalanan makapasubo sa kasig-kasig sa Dios. Mo ni ang Dios nung kahadlok. Mo biya ta sa kasalanan, mo maglikay ta sa kasalanan, mo biya ta sa kasalanan, atong dumta ng kasalanan tungod kay kini nasayod ta nga makapasubo sa kasig-kasing sa Dios. Amen. Hallelujah. Adunay usa ka amo na akong na adunay usa ka tawo nga nangutana ako sa ka Christian nangutana namo. Nako nga Pastor, unsa man kuno buhaton niya nga naman siya igsuon, unya ang iya igsuon dili pa Christian. Unya karon ang iyang igsuon imbitaron siya panahon sa pista sa ilaha. Okay? Happy na ba yung pista na dili sa Isabel, no? No. Okay, so mo na nga kanang ito pichadusin na madero, no? Okay? Okay. Sakto gid ni, okay? Karon ingon siya nga unsa may ika-sulti nimo pastor nga muadto man kuno siya niya mo ampo siya pampun pa kuno siya sa pagkaon. Okay. Okay. So ingon ko nga ako similar nga situation niya na sa una bago pa ko nga Christian. Ingnon ko sa akong mga igsuon nga ari lang ta diri sa balay, ay lang isipa nga namista ka, isipa lang nga na di ka. Buto gitudloan ta nga ilaro na to atong kaguliyon, no? Sa primero medyo may igsuon ako nga na-offend. Pero later on dali ra pud sila nga naka-get over. Tungod kay naka-realize sila nga firm gyud atong stand diyan napita. Dili kita mo compromise na napita. Unya at least natudluan nato sila nga mo respeto pud sa atong pagtuo. Kay kanus aman nato sila tudluan nga mo respeto pud sa atong conviction. Kaya kung dili good ka mo stand, dili ka respetuon. Kung tong time nga mo stand na kasi mong conviction, dili na ka respetuon. Nga naman, miagi naman ang panahon nga imong mas imong palabon ang kahadlok sa tao instead nga kahadlok sa Dios. Kaya kanang di ka mo balibad bisag nahibaw ka nga questionable na siya, nagpasabot nga imong gipalabon ang kahadlok sa tao kaysa kahadlok sa Dios. Pero kung imong yung palabonon ang kahadlok sa Dios kaysa kahadlok sa tao, moagi gyud igsuon nga ingnon ta nga mura og naay ma-offend, no? Pero at least mag-set ka og precedence nga ang mga tao mo respeto sa imong conviction. Amen? Okay, so siguro adunay mo comment nga sobraan ra ka OA. Okay, sige, atong pahinungdan. OA, overacting. Kanang unsa pa na diha kanang over stricto, sobraan ra ka stricto. Sige, ganting ana. Nga OA ra kayo. Ato nang pahinungdan. Pero mga igsuon, ang atong prinsipyo nga atong batunan, igsuon is, kung masayop ang ganita, at least, di atong mupili nga masayop, di tungod sa atong motibo nga gusto ta nga mapahimuot ang Dios atong kinabuhi ug maglikay sa kasalanan.
Kaysa, kung masayop manganita, nga dito ta, diya sa area, nga imong gipahinuntan, imong gipalabon ang kahadlok or ang pagpahimuot sa tao kaysa Dios. Kay kun panalitan og nauira ko, di magin mahitabo nga hindi katubang nako sa Ginoo, mingon ang Ginoo, ikaw gudi sobra na ka kauwi. Do you think nga ang Ginoo hindi katubang nato sa iyang atubangan ingnon ta niya, ikaw ba sobraan ra dito pa kas kalibutan, uuwi ra kaayo ka. Sobraan ra kay kaglikay sa kasalanan. Real talk lang ta maigsuon, di ba? Do you think ang Ginoo umiingon nato niya na? Or di ba ka gusto ta nga akseptahon ta sa kalibutan, akseptahon ta sa atong mga friends, sa atong mga peers, and then to the point nga murag maparihan na ang imong kinabuhi nila tungod sa imong pagtinguha nga mapahimuot sila or ma-accepted ka nila. Di ba hinuon, migsuon, naa ka, gipamutang nimo imong kaulingon sa danger nga hindi katubang nimo sa Ginoo, manubag ka. So, may usa ka pastor nga nangutana nako. Pastor, anang unsa may imong stand may tungod aning butanga? Ko, pastor, kung gusto ka nga ang imong mga membro, madagan ang imong membro nga may kahadlok sa Ginoo, mo ni buhata. Pero kung gusto ka nga ang imong mga membro, madagan imong membro, pero ang imong mga membro, parihan nimo nga kanang pleasure sa mga tao, mao gini managhan yun sa imong simbahan yun. So kailangan magseta og ganang model, no? Unsa nga model ang imong gusto nga managhan sa atong mga disciples o sa atong membership sa atong church. Nakuha niyo bigson? I hope na nasabtan ninyo na dili ni siya ingon nga OA, no? Dili ni siya ingon nga bahalag inon ta sa mga kalibutan nga sa mga tao sa kalibutan nga OA ta. Basta ang atong goal diya bigsoon nga maglikay ta sa kasalanan, gusto natong mapahimuot ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. If we have to err, we have to err in the area or sa side nga gusto ta nga mapahimuot ang Ginoo o maglikay sa kasalanan. Amen. Praise the Lord. So akong hangyo tanan sa pagtindog aron sa pagtapos. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, nini ka buntagon, Lord. Salamat kay Ginoo. Nini mo nga series. Salamat, Lord. Nga ikaw nag-remind ka na mo sa kalayo nga dili dapat mahunong sa pagdilaab sa among mga kasing-kasing o kinabuhi. O this morning, Lord, as we meditate, Lord God, nining mao nga kamatuoran about sa imong kahadlok, about sa Diyos nung kahadlok. We pray, O Lord God, nga nining orasa, Lord God, out sa among nadungog karon gikan sa imong mga pulong, ikaw ang magabutang sa Diyos nung kahadlok diya sa mga kasing-kasing. Lord, butangi kami, Lord, og Diyos nung kahadlok diya sa mga kasing-kasing. Impart to us, Lord, the fear of the Lord. Kay buot kami, Lord God, nga among pagsimba kanimo, among pag-alagad kanimo, ug among pagkinabuhi, mahimong acceptable sa mga tubangan. Tungod sa Diyos nung kahadlok nga present sa among mga kasing-kasing. Tungod sa kalayo nga nagdilaab, ang kalayo sa kahadlok sa Dios diya sa among mga kasing-kasing. Lord, let the fire of God in the form sa kahadlok sa Diyos, let it continue to burn in us, O God.
Let it continue, O God, nga magadilab sa among mga kasing-kasing. Buot kami, Ginoo, nga magpalain sama nga ikaw. Lain, O God. Lahi, O God. Gusto kaming magpalahi sama nga ikaw. Lahi, Lord God, kay sa tanan ni mong creations. Lord God, I pray, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, mag-impart karon sa imong Diyos nung kahadlok sa matag usa ka mga kasing-kasing karon. In the name of Jesus, Lord, we open our hearts. We open our lives, O God. We invite the fear of the Lord to come upon us. Ako giagda matag usa karon sa pag-imbitar sa kahadlok sa Dios nga ma-impart sa imong kasing-kasing nining oras karon. Sige mga kaigsoon, ako giagda matag usa in your own words from your own mouth gikan sa kasing-kasing ang pagampo. Invite the fire of God. Invite the fear of God nga mo kanaog o ma-impart sa imong kasing-kasing karong oras. Come on, church, akong giagda matag usa. Ang matag usa gayon, mo imbitar nini mo nga kahadlok sa Dios diya sa ilang kasing-kasing. Lord, impart in us, O God. Impart diya sa mga kasing-kasing, Lord, ang imong Diyos nung kahadlok. Oh, Lord God, impart in us the fear of God. We choose the fear of the Lord. We choose the fear of the Lord. Lord, among gipili ang imong kahadlok. Gipili namo ang imong Diyos nung kahadlok. Among gisalikway ang kahadlok nga kalibutanon. Among gisalikway ang kahadlok sa tao. Among gisalikway, gi-reject namo ang fear of man. Instead, we embrace the fear of God in our hearts. We allow the fear of God to be imparted sa among mga kasing-kasing karon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Aron kami magmasimbahon kanimo. Aron makalagad kami kanimo. Ug kami maglikay o magdumot sa kasalanan sa mga ikaw, Ginoo, may kapungot sa kasalanan. That's our prayer. We confess that we have received the fear of God in our hearts right now. In Jesus' mighty name. Can everybody say, Amen and Amen. Pagpakala to Thank you, Lord.